Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor, preparing one another, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. 13. Distributing to the necessity of saints, given to hospitality. 14. Bless them which persecute you, bless and curse not. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Verse 16. Be of the same mind one toward another, mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. Recompense no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. Tayo po ay manalangin. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, Ama, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong mga biyaya, sa iyo pong mga provisions. Maraming salamat po, Ama, sa mga lessons in life na pinagkakaloob mo po sa amin. Marami pong salamat sa patuloy ng pag-iingat mo, Ama. Ama, kami po ay humiling sa gabing ito na kami po ay tulungan mo, gabayan mo po na muli ay maunawaan ng iyong mga salita na magiging kapakinabangan po para sa bawat isa po sa amin sa pagharap sa mga masalimot na pamumuhay sa mundong ito. Dalangin nga po namin naman ang iyong mga salita ang siya magbibigay sa amin ng gabay upang kami po ay makapamuhay ng maayos dito po sa mundong ito na aming ginagalawan. Muli amang lahat po ito ay aming dalangin at pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So ang title po ng ating message ay Overcoming Evil. No? So tayo po ay laging naharap sa mga hindi magagandang bagay dito po sa lupa na ating ginagalawan. No? At madalas tayo ay maaaring ma-provoke sa pagkagalit o maaaring lumabas yung halimaw na nakatago sa ating pagkatao, yung ating old nature, dahilan sa mga outside stimulus, no? Na pwede makapag-trigger ng galit sa atin. So tonight tayo po ay mag-aaral kung paano po natin naharapin itong mga bagay-bagay sa mundong ito natin pong mga nararanasan. So, ang sabi po dito sa verse 9 ng chapter 12, let love be without dissimulation, abhor that which is evil, cleave to that which is good. So yun po yung ating first point, how we can handle, no, yung mga evil forces na nasa atin pong mga paligid. Sabi po dyan, cling to that what is good. So, lagi po nating titingnan what is the good thing na maaari po nating gawin in response doon sa mga pangyayari sa ating buhay. Sabi diyan ay, hate what is evil, cling to what is good. So mga bagay na may kinalaman sa kadiliman o mga hindi magagandang bagay ay minsan dapat nating i-regard as in
nakakatakot, no? Na tayo may mag-fall sa patibong ng diablo na makakapag-trigger sa atin, makapagsalita ng hindi maganda, makagawa ng hindi maganda, at makapag-isip ng hindi naayon, no? Sa kabanalan na hinahanap sa atin ng ating Panginoong Diyos, no? Evil violates God moral code with wrong. So, yung standard natin as a Christian ay hindi dapat ma-overcome ng evil. Kaya lagi nating tatandaan, sabi diyan, cling to what is good, sabi sa verse 9. Let love be without dissimulation, abhor that which is evil, cleave to that which is good. Yun po lagi nating isasalang-alang, no? Ano mga sitwasyon na maaari nating makaharap, let us always think what is good. What is the good thing that we should do sa harap ng mga pangyayari, lalo na yung mga masasamang nangyayari sa ating paligid na ginagawa, no, ng mga tao na hindi umaayon sa katotohanan o sa salita ng Diyos. So ang pagkakaroon ng mga kaaway, ang pagkakaroon ng sama ng loob, ang pagkakaroon ng kinikimkim na galit, it consumes our time. It consumes our energy. It takes away our peace of mind. So, kung bibigyan natin ng daan ang evil sa buhay natin, tayo rin po ang lugi, mga kapatid. Kaya lagi nating isipin, what is the good thing na maaari nating gawin, no, sa mga sitwasyon sa buhay natin. Kung aalamin po natin kung ano ito yung mga evil things na maaaring makasira sa atin bilang mga anak ng Diyos, atin pong tingnan kung ano yung pinapayo ni Paul sa Book of Timothy, 2 Timothy chapter 2 verse 22. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Yan po, you there. Sabi po sa verse 22, 2 Timothy 2:22. Ito po ang sabi ng Bible. Verse 22, flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Verse 23, but foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strife. So kahit sa mga pakikipagpalitan natin, no, ng mga puro-puro, pakikipagpalitan natin ng mga ideas, pakikipagpalitan natin ng mga katotohanan patungkol sa Biblia, maaaring ito pauwi minsan sa hindi maganda, no? Kapag ang kausap lalo natin ay hindi naman sumasang-ayon sa sinasabi ng Biblia at tayo ay nakipag-diskusyon patungkol sa Bible, ang kahihinatnan niyan ay away. So hindi natin kinakailangan bigyan ng puwang sa ating buhay ang mga ganyang pangyayari, no? Na papatulan natin yung mga ganyang pangyayari. As much as possible, we have to flee, no? Even youthful lust. Bisan pagkabataan, mainit sa debate yan. No, naalala ko nung ako ay bata pa sa pananampalataya, ang hanap ko, debate. Ministro pa na Iglesia ni Cristo ang aking
hindi ko naman hinahamon, pero nakikiusap ako, sana magkaroon po tayo ng pag-aaral, kahit mga 15 to 20 minutes lang. Tuwan-tuwa naman ang ministro ng iglesia. So kapag siya ay nako-corner na, pagdating doon sa mga papatunayan mo, Panginoong Diyos, Panginoon sa Kristo ay Diyos, abay umiinit ng ulo, nagtataas na ng boses. Kaya sinasabi ko na lang, paano po yan? Hindi po tayo mag-aaring magkasundo, maliban, nasasang-ayunan mo po ang sinasabi ng Bible. So kung hindi ka naman po sumasang-ayon, hindi na po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. So minsan ay salang-alang din natin yan, ganyan. Huwag tayong sugod ng sugod, no? Kasi dahil sa kainitan ng kabataan, ay maaaring mauwi lang sa kaguluhan, no? Ang best thing to do is pakiramdaman natin, no? Kung ang espiritu ng kapayapaan ay nandun sa ating kausap. Kaya naiisip ko, pagka ang mga disciples ay sinusugo, nagsasabi sila na, peace be with you. No? Kung ang kapayapaan ng Diyos ay nasa bahay na doon, ngayon, manatili ka. At kung wala ang kapayapaan doon, huwag ka nang magtagal. So yan din ang kadalasan sinasabi ng mga Muslim. Ano? Salam alaikum. Peace be with you. No? So yan po yung kaparaanan para ma-discern natin kung yung ating magiging kausap ba ay talagang mayroong kapayapaan ng Diyos, meron siyang espiritu ng Diyos na pwede tayong mag-engage, no, sa pakikipag discuss ng salita ng Diyos. So yun yung mga bagay na minsan iiwasan natin. Dahil minsan ang ano lang natin, magkaroon lang ng accomplishment. Kasi noon dati, kinakailangan kayong lalabas. Soul winning, magre-report ka. No? Pag ni-report mo, nakadiscuss mo Iglesia ni Cristo. Ito ba? Parang tigasin ka, parang somebody. No? Pero it is not the way of God. So yung mga bagay na yan ay dapat nating isasalang-alang upang maiwasan natin yung mga evil things na maaaring mangyari. So God wants us to bind ourselves to that which is good. Sabi po doon sa Malachi chapter 6, verse 8, He hath showed thee, O man, what is that good. But what does the Lord require of you? To do justly, to love mercy, and to walk humbly before your God. So, pinakita na ang Diyos sa atin the good things, no, that God has for us. And i-aatas natin sa mga bagay na yan, magagandang ginawa sa atin ng Diyos bilang parang reciprocation yan eh. So, ginawan tayo ng Diyos ng mabuti, pinakita sa atin ng Diyos ano yung mga mabubuting bagay, then in turn, ay i-cling natin doon what is that just, what is that tinatawag na tanggap-tanggap sa Diyos, ano? Yung mercy and humility. So that we will always cling to that what is good. Iwasan po natin yung mga away. No? Iwasan po natin yung mga frictions na maaaring magdulot sa atin na tayo ay mag-init at sumabog. It is not a Christian way na makipag-umbagan, makipagtalo, no? Makipag-balitaktakan. So, kaya ang tupa nga, kaya tayo nilentulad ng Panginoon sa mga tupa. Ang tupa, kahit na kakatayin na, hindi siya lumalaban. No, hindi siya nananakit. Sumusunod lang siya kahit sa pagkakatayan sa kanya. So, yan po yung ating karakteristik bilang mga Kristiyano. For the sake of the gospel, for the sake of the Lord Jesus Christ, minsan kailangan nating magpakumbaba. Hindi naman sa inotolerate natin yung mga ginagawa sa atin na mali, but humility ay napakagandang bagay na dapat nating gagawin. So another thing na paano po natin ma-overcome yung evil ay respond in the spirit of Christ.
No? Sabi ng Biblia sa Romans 12:14, Romans 12:14, Romans, where are you? Yun. 12:14, sabi po dito, bless them which persecute you and curse not. So, paano po tayo magre-respond yan? We must respond in the spirit of Christ. Kaya instead na tayo ay mag-retaliate, instead na tayo ay gumanti, gaya ng ginagawa sa Old Testament, an eye for an eye, a tooth for a tooth, Kapag nasugatan ka, susugatan ka rin. Kapag buhay ang inutang, buhay din ang iyong sisingilin. Kapag natanggalan ka ng ngipin, kinakailangan babawi ka din, tanggalan mo rin ang ngipin. That is not the way we should respond to evil things na ginagawa sa atin ng ating kapwa. No? But instead, we must respond in the spirit of Christ. Sabi diyan, bless those who persecute you, bless and do not curse. Parang mahirap pong gawin, di ba? Pero kung atin pong susundin, malalayo po tayo sa mga mas matitindi pa na mga kapahamakan. No? Isipin na lang natin, halimbawa, ikaw ay nasugatan, tendency gaganti ka, babanta ka, magmumura ka. At isipin na lang natin, nakaganti ka. Natapos po ba doon yung problema? Hindi. Instead, lalong lumaki ang problema. Manganganak yung problema hanggang sa ubusan ng lahi ang mangyayari. So, may isang lugar po sa Laguna, San Pablo City, walang demandahan doon. Ubusan talaga ng lahi, yung isang barangay doon. So, hindi po ganyan yung ating dapat maging attitude bilang mga Kristiyano, but instead, we should give, allowance for the evil things that has been done to us. We must respond in the spirit of Christ. Sabi nga dyan, bless those who persecute you, bless and do not curse. No? So gustong ipaalam sa atin ni Pablo na bilang mga mananampalataya ay ganyan na magiging respond natin dapat sa atin ay umuusig, sa atin ay mga umutuligsa, sa atin ay mga nagpaparatang, sinisiraan tayo, iniinsulto tayo, but we must respond in the spirit of Christ. Instead of cursing, instead of retaliating, ay pag-pray na lang natin sa Panginoon. At hanggang maaari, kausapin natin ng maayos. Dahil yan yung pinakamabisang sandata ng isang mananampalataya. Yung ang kanyang mga kaaway ay ma-overcome niya sa pamamagitan ng magagandang bagay na ginagawa niya. May pangyayari sa buhay ko na meron akong nirebuke na isang pamangkin dahil sa droga. So dahil sa na-review ko siya, galit na galit, At nung sinabi ko sa asawa, lalong napasama, dahil yung asawa niya ay sumulat ng letter na para bang pinalalabas, ako yung sumulat ng letter na nagsusumbong sa kanya. So dahil sa galit ng aking pamangkin, winasak niya yung unang yung una kong nabiling van na Toyota na high ace. Winasak niya yung mga salamin niya, pati yung mga sidings niya. Pero instead na ako'y nagalit sa biyaya ng Panginoon, sabi ko, kung ako man ay nakapagsalita sa iyo ng hindi maganda, binawalan kita. Pagpaumanhin mo, patawarin mo ako. Nung nandun yung pagbabanta niya, huwag lang tayo magsasalubong sa daan. May patutunguhan ka. But in the process of time, dahil sa hindi naman ako nagpakita ng masama sa kanya, yung aking pamangkin, it turned to be my friend.
Napakalambing niya sa akin, napaka mabait siya sa akin, no? Sabi niya, nung ako'y nagkakasakit, Tiyo, dito ka na lang sa Laguna, ako na mag-aalaga sa'yo. Sipin niyo yun. Sipin niyo kung yun ay sinuklian ko ng hindi maganda yung kanyang ginawa. Baka hanggang ngayon, galit na galit sa akin yung pamangkin ko. No? So, may wisdom na tinuturo sa atin ng Panginoon on how we are going to face those circumstances na nangyayari sa buhay natin. We must always respond in the Spirit of Christ. Nung ang Panginoong Isus ay pinako sa krus, sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they are doing. So, lagi tayong magkaroon ng puwang sa ating puso, sa ating isip, kung paano tayo magpatawad, kung paano tayo gagawa ng maganda, kung paano tayo aaksyon sa mga maling bagay na nangyayari sa buhay natin. So, we must respond in the Spirit of Christ. First, we must cling to what is good in order to overcome evil. Number 3, overcome the desire to get even. Sabi sa Romans 12:17, sabi po dito, recompense no man evil for evil, to buy things honest in the sight of all men. 18, if it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. So we can overcome evil by overcoming the desire to get even. No, minsan, kapag ubos na yung ating pasensya, talagang makakatikim din sila. No? Pero bilang mga mananampalataya, lalong-lalo na sa atin po na nangangaral ng salita ng Diyos, we must overcome the desire to get even. Mahirap sa pakiramdam yung tayo ay may insulto, mahirap sa pakiramdam na tayo ay mapahiya, pero wala tayong magagawa kundi tayo ay magpasakop sa kung ano yung prinsipyo na tinuturo sa atin ng ating Panginoong Kristo. No? So sabi diyan sa Romans 12:19, verse 19, it says, Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. So, napakahirap yun. No? Pag sinabi natin, na ipagpapasa Diyos na lang natin, no? Yung mga bagay na dapat ay gagawin natin, mabigat yun. Dahil ang Diyos ang gaganti. No? Yung magagawa natin, may higit pa pwedeng gawin ng Diyos bilang ganti sa kanila. Na sa atin ay nangaapi, na sa atin ay tumutuligsa. God has his own way of dealing with them. So we are not going to place ourselves in the seat of God. No? Hindi tayo yung dapat gaganti. It must be God who must punish the wicked. It must be God who must avenge us. No? It must be God who should defend us. It is not for us, but it is for God. So, hindi po natin bibigyan ng puwang yung galit sa ating puso, hindi po natin bibigyan ng puwang yung paghiganti sa ating puso, but we must leave it to our God. No? Sabi diyan, it is written, it is mine to avenge, I will repay, saith the Lord. So sometimes, ang evil person ay dumaranas ng mga consequences, no? Dahil sa mga ginagawa niya sa man of God. So hindi natin alam paano gumaganti ang Panginoon, pero nakikita natin kung minsan ang mga nagiging resulta niyan. No? So kapag ang Diyos ang gumanti ay matindi.
Ang sabi po doon sa Book of Psalms, chapter 37, Psalms chapter 37, verse 34, Psalms 37, sabi po dyan sa verse 34 ng Psalms 37, wait on the Lord and keep His way, and He shall exalt thee when He hit the land. When the wicked are cut off, thou shall see it. No? Minsan, ang ganti ng Diyos talagang inuutas niya yung kalaban ng mananampalataya. No? Minsan, yung kaparaanan ng kanilang mga pagkamatay ay terrible talaga. No? So, hayaan natin ang Panginoon ang siyang sa atin ay magtanggol. Iyak natin sa Panginoon, iluhod natin sa Panginoon, anuman yan mga ginagawa po sa atin, at ang Panginoon na ang bahala diyan. We must be composed, no? Kumbaga, na parang hindi tayo naapektuhan ng mga evil things na ginagawa ng ating mga kaaway, no? Ating mga kapitbahay, mga enemies of the gospel. We must leave it to God at bahala ng Panginoon diyan. Another thing, how to overcome evil, sabi dito sa Romans 12:17. Romans 12:17. Ito po ang sabi ng Biblia sa verse 17. Recompense no man evil for evil, to buy things honest in the sight of all men. No? Sabi dyan, sa verse 17, we must stand in our commitment to Christ. Sabi dyan, be careful to do what is right in the eyes of everybody. So kung tayo gumagawa po ng matuwid na bagay, at tayo ay tinutulisa pa rin, ay wala na po tayong pananagutan doon. No? We must stand still in our commitment to the Lord Jesus Christ, na tayo po ay mananatili sa daang matuwid. Paninindigan po natin na kung ano yung tama na karapat-dapat nating gagawin, yun ang ating gagawin. No? It is our commitment to reveal, sabi dyan, upang yung ating pananampalataya ay maging hayag sa mga lahat ng tao. Sabi dyan, recompense no man evil for evil, provide things honest in the sight of all men. Sabi ko nga sa asawa ko, kung mayroon mang naninira sa atin, meron mang mga tao na kung ano-anong kwento ang ginagawa sa atin, ang sabi ko, manatili tayong namumuhay, no? Namumuhay tayo na kapag tumingin ang tao sa atin, hindi sila maniniwala sa mga kinukwento nila. In return, yung mga gumagawa-gawa ng mga kwento-kwento, sila yung mapapahiya. Dahil yung tao mismo na nakakakilala sa atin, alam yung paraan ng pamumuhay natin. Kaya kung may maninira sa atin, parang boomerang. Binato tayo, sa kanila babalik. So yun yung gustong ipaalala sa atin ni Pablo, na manatili tayo, no, na matuwid sa harap o sa paningin ng bawat tao. So yun yung isang sandata na pwede nating magamit sa mga tao na walang ginawa, kundi tayo ay siraan, pagwikaan ng hindi magagandang bagay. No? We must live a life na walang sino mang sasang-ayon sa kanilang mga sinasabi.
Ba, nagkwento, yung kaibigan mong pastor na si Pastor Benny, sinungaling naman yun. Pero kilala nung tao na sinasabihan, sino si Pastor Benny. So, hindi siya maniniwala. Instead, babalik sa kanya yung kanyang mga sinasabi. So ito po yung pinapakita sa atin ni Pablo. Instead na tayo mag-retaliate, instead na tayo ay gumawa ng bagay na masasama din para sila ay magantihan, yung ating pananahimik, yung ating pamumuhay ng matuwid ay silang magpapahiya din sa kanila. No? Kaya yan po yung sabi sa verse 17 ng chapter 12. Recompense no man evil for evil, provide things honest in the sight of all men. Yan po yung napakaganda. Sabi po sa Proverbs 21:2, yan po nabanggit ang Bible din. Proverbs chapter 21, verse 2. So sabi, chapter 21, verse 2 ng Proverbs. So sabi sa Proverbs 21:2, sabi po dito, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the hearts. No? So kung tayo po ay umalakad ng matuwid, alam po ng Panginoong Diyos yan. No? Alam po ng Panginoong Diyos na tayo lumalakad sa kanyang kalooban. Ngayon di naman ang tao na lumalakad ng matuwid ayon sa kanyang sariling pananaw, alam din po ng Diyos yan. Ay sabi diyan, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the hearts. So, anuman ang ating ginagawa sa ating buhay, it must be in accordance to the will of God, not in accordance to what is right in our eyes. Kasi kung ano yung matuwid sa ating paningin, kadalasan yan ay palpak, no? Kasi humanistic view, lagay natin pagkalalaban yung ating human rights. Karapatan ko ito. Dapat ma-serve yung justice. So kahit na yung justice na hinihiling mo ay makasasama sa tao, pero kapag pipilitan natin yung sa ating sariling kaalaman, yung sa ating sariling kaparaanan, at isasangtabi natin ang kaparaanan ng ating Panginoong Diyos, ay maaari tayong mapahamak, mga kapatid. So we must always stand in our commitment to Christ to do what is right. Another thing natin pong tatandaan on how we are going to respond to evil things na ginagawa sa atin, we must select our response. Romans 12:21, sabi po dito, Romans 12:21. Tinitingnan ko yung oras, alas 11:38 na. Mali yung aking clock dito. Romans 12 verse 21. Ito po yung sabi dyan, be not overcome of evil, but overcome evil with good. So wag po nating hayaan na yung kasamaan ang mangingibabaw sa ating buhay. Wag po nating hayaan ang kasamaan ng siyang magdadala sa ating buhay. It must not be our master. No? Wag tayong pamahayan ng puot sa ating puso. Huwag tayong pamahayan ng galit sa ating puso. Huwag tayong manatili na mayroong hinanakit sa ating puso at isipan. No? Dahil bandang huli, tayo rin po ang may hirapan. Tayo rin ang masasaktan. Sabi nga ng mga pastor, do not give an inch
to Satan. No? Kung inabot mo raw yung daliri mo kay Satan, bandang huli, buong katawan mo, hihilahin nyo na rin. So, we must not give any place for Satan na siya ay mag-overcome sa buhay natin. Eh sabi dito, select your response. Our response must be not be overcome by evil. So, huwag po nating hahayaan na yung mga responses na evil ang siyang mangunguna sa ating buhay o siyang mangingibabaw, no? Pag sinabing gaganti ako, hindi po maganda yun. So we must select our response in order for us to overcome evil. And our response should be overcome evil. Be not overcome by evil, but overcome evil. So, hindi natin siya dapat hayaan na manatili sa ating buhay. Meron isang kilalang tao, si Booker T. Washington, sabi niya, I will not let any man to make me lower myself in hating him. Tama nga naman, hindi ba? Pag mayroong tao na galit sa atin, tayo nagalit din sa kanya. Parang binaba natin yung level ng buhay natin sa kanya. Kapag tayo ay pumatol sa mga tao na hindi makatuwiran, parang ibinaba na rin po natin yung ating sarili na ka-level nila. So we must overcome that what is evil in order for us to overcome what is evil. Dahil kung tayo po ay pangungunahan ng kasamaan, wala tayong ipinagkaiba sa mga di mananampalataya. Yan po yung mga palaala sa atin ni Pablo. Sabi po sa Psalms 119 verse 133. Psalms 119 verses 133. 119 verse 133. Sabi dyan, verse 133, order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. So napakaliwanag po, ano? Ang diablo ay nandyan lang sa tabi-tabi, sabi nga sa 1 Peter 5:7, no? Be sober, be vigilant, because your adversary as a roaring lion seeketh whom he may devour. So, andyan lang siya sa tabi-tabi. At kung tayo ay mamumuhay sa galit, kung tayo mamumuhay sa impluensya ng kasamaan sa buhay natin, siya na yung magro-rule sa buhay natin, and he will be the master of our life. And later on, kakampi na rin tayo ni Taning. So yun po yung kahalagahan ng hindi pagbibigay kay Satanas ng puwang para tayo ay kanyang pangunahan sa ating buhay. No? So 2 Corinthians 10:5, sabi po dito, 2 Corinthians chapter 10 verse 5, so sabi sa chapter 10 verse 5, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, no? And bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. So lahat ng mga masasamang kaisipan ay ating igagawing bihag siya, no? Hindi tayo yung magpapabihag sa kanya, kundi yung mga evil thoughts o evil things, siya yung magiging alipin natin at hindi tayo ang kanyang alipin. No, tayo magro-rule sa evil, instead the evil ruling us. So our response must be selected sa pagharap sa evil. And that response, sabi dyan, we must not be overcome by evil. No?
And then, sabi po sa Romans 12:21, tingnan po natin ulit. Romans 12:21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. So, ang nais po ng ating Panginoon sa Kristo, tayo ay gumawa ng mabuti. Yan nga po yung sabi doon sa Ephesians chapter 1 verse 21, we are created unto good works, which God hath ordained before. So, nasa layunin po ng Diyos before the foundation of the world na tayo po na kanyang mga hinirang ay lalakad ayon sa katuwiran, lalakad ayon sa katotohanan, lalakad ayon sa kabutihan. Ang ginagawa po dapat natin ay mga good works, hindi bad works. So yan po yung mga palaala sa atin bilang mga anak ng Diyos. It is the will of God that we must do good. Paano? No, ang hirap, di ba? Sabi ko nga, ang ating saligan ng ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. So we must turn to the Bible kung ano sinasabi sa mga nating nasasagupan natin ng mga lalang ng dyablo. Halimbawa, sabi sa Biblia, hinahamon ka ng asawa mo ng hiwalayan. Ba yung sabi ng Bible, huwag paghiwalayin ni numan ang pinagsaba ng Diyos. Halimbawa, nagkahiwalay na. Nag-aasawa ba siya ulit? Ang sabi ng Biblia, siyang nahiwalay at nag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalo niya. So we have the book of God na siya magiging guide po natin sa ating buhay, how we can overcome evil. No? Kapag tayo po ay may mga mabibigat na suliranin, it is the Bible ang dapat nating ikukonsulta. Hindi yung ating mga kaibigang manginginom. No? Dahil kapag tayo pumunta sa kaibigan nating manginginom, ang ipapayo niyan, pare, may shotgun ako dyan. Pare, paano ba? Ako nang bahala dyan. No? So yung mga kaparaanan sa pagresolba ng problema ay hindi makadiyos, kundi makalaman. No? So we have the Bible, paano po natin i-overcome ang evil. Sabi nga, kung tayo ay mayroong away, instead na tayo ay makipagbalik-taktakan, ay as much as possible, we must live in peace with Him. No? Kung siya ay lumapit sa iyo at siya ay nangangailangan, bigyan natin kung tayo ay mayroong may bibigay. Sabi nga ng Biblia, kung siya ay nagugutom, ating papakainin. Kung siya ay nauuhaw, ating siyang papainumin. Pero parang napakahirap, hindi ba? Yung isang kaaway, gagawa natin ng mabuti. No? Sabi nga nung magkapatid na kulog, nung nangaral sila, sama ang Panginoon, hindi nakinig yung mga tao. Sabi, Panginoon, pakidlatin mo na at pakulugan na para yung mga tao na yan ay tamaan. No? Pero hindi yun ang way ng Panginoon. Hindi kailanman may tutuwid ng mali ang isang pagkakamali. At ang pinakamabisang sandata para ang kaaway ay ating mapaamo, do them good. No? Yun po yung pinakamaganda. Sa atin, bilang mga mangangaral, maraming mga sumasaksak sa likuran natin. Mga sinasabing mga mangangaral din, pero tayo ay sinisiraan. Mga aral ng demonyo ang tinuturo ng mga yan. Hindi ba? Mga kampo ni Satanas yung mga yan. Ano gagawin po natin? Tatapatan ba yung bahay nila? Raratratin natin ang Armalite? Hindi po ganyan. No? Instead, we must pray for them. Instead, we must do them good. Nakasalubong natin, batiin natin. No? So, yan po yung mga kaparaanan kung paano tayo ay haharap, no, sa mga evil things o evil works ng mga kaaway. Mayroong sinabi si Abraham Lincoln, no?
naging presidente ng Amerika. Sabi niya, the best way to destroy an enemy is to make him a friend. At kung minsan, kung sino pa yung matalik mong kaaway, kapag siya yung naging kaibigan mo, ilalaban ka niya ng patayan. No? Napaka-protective niyan. Hindi ka pababayaan, ipaglalaban ka niyan. Ang mas delikado pa nga, yung kala natin kaibigan, no? Pag nagkita-kita, beso-beso, pero pag nakatalikod na pala, sinasaksak na tayo sa likuran. No? But anyway, anumang bagay na masama ang ginagawa po sa atin, ang the most powerful weapon against evil is doing good. Parang ano din po yan, di ba? Kapag nagbukas ka ng ilaw, di ba, madilim, binukas mo ng ilaw, wala na yung dilim. So, ibig sabihin, kung tayo po ay magiging liwanag sa mundong ito, sa mga taong nadidiliman, kaya lang naman sila gumagawa ng masama kasi madilim ang kanilang mga pag-iisip, wala sa kaliwanagan. Pero kung tayo po ay magsisilbing ilaw, liwanag ng mundong ito, asin ng mundong ito, mind you mga kapatid, mayroong mga pinili ang Diyos na maaaring makonvert dahil sa paraan ng pagharap natin sa mga hamon ng buhay sa mundong ito. Yun lamang po mga kapatid at maraming salamat po.